Kay Austin Reeves na mismo nanggaling ang malaking problema nga raw nila pagdating sa depensa. Sinabi niya yan sa interview after na matalo sila ng San Antonio Spurs na malinaw nga raw talaga na ang depensa ang malaking bahagi ng issue nila na kailangang ayusin kung gusto nilang maging seryosong contender ngayon. Sa report na lumabas, nasa re-evaluating ngayon itong si Austin Reeves dahil sa mild calf strain na nakakuha niya after ng game kontra Spurs. May approximate na 7 days o isang linggo ang aabutin ng re-evaluating na to para ma-monitor kung magiging available na sa lineup o makapaglaro itong si Reeves. Kaya may 1 hanggang 3 games na mawawala nga talaga itong si Reeves sa lineup nila. Kaya mas pinili talaga ng front office na ipahinga yan. Pero ang problema kasi, strain lang naman to. Pero bakit? 1 linggo o higit pa mawawala sa lineup yan. Mahaba-haba mga pare ko yung pahinga na to ni Reeves. Parang sinusubukan na nga ngayon ng front office ang roster ng Lakers kung tatakbo ng maayos sa 1 linggo o lagpas pa na walang Austin Reeves na kasama itong si Luka sa starting nila. At malamang sa malamang si Marcus Smart ang ilalagay dyan sa spot ni Austin Reeves sa starting unit nila. Si Reeves din kasi mismo ang nagsabi na malaki ang problema nila sa depensa. Parang narinig na yan ng front office. Ang problema sa first unit dyan kasi mismo bumabagsak ang defensive ratings nila. Maraming analyst at mga scout ang pumupuna talaga sa tandem ni Luka at Austin Reeves na sobrang hina nga raw talaga ng on-ball defense. Dahil ang starting unit nila ngayon may defensive ratings na 120.7 at may negative 15 plus minus. Kahit na nandyan pa mismo nanggagaling ang malaking offensive output nila. Ang nakikita dyan mismo bumabagsak ang defensive depth nila. Alam naman natin kung gaano kalaking bagay ang depensa para makakuha ng panalo at nagbibigayan ng pagiging contender sa isang team. Sila yung nasa top 21 team pagdating sa team defense mula sa 30 teams mga parekoy. Kaya literal na bagsak pa rin ang depensa ng mga to lalo nga raw pagdating sa perimeter defense. Si Luka at Austin Reeves ang isa sa mga elite scorer at playmaker pero hindi sila kilalang elite individual defender sa lineup. Ayon sa data track, ang defensive ratings ni Reeves mas mataas, mas hindi efficient sa depensa yan kumpara sa iba nilang teammates. Kaya kahit maganda ang offensive output niyan, para sa kombinasyong kay Luka, hindi sila nakikitang best duo dahil sa malaking problema ng mga to sa depensa. Kaya ang Lakers ngayon nakikita na malaki pa rin talaga ang pangangailangan pagdating sa isang 3-and-D guard sa lineup nila. Ang Lakers kabilang ngayon sa pinakamahina sa depensa sa 3-point line. Ayon mismo yan sa ESPN Power Ranking ng NBA. Ang Lakers nasa 27 team sa defensive ranking sa 3-point defense. Ibig sabihin, mabilis at madalas nakakashoot ng mataas na percentage points ang kalaban nila mula sa perimeter at threes. Isa sa madalas na problema sa bawat game ng Lakers ngayon, yung pagkatalo nila dahil sa dribble penetration at mabilis na transition ng mga guard play ng opponent team. Madaling salita, wala silang elite stopper sa mga guards at wings. Kapag mabilis ang opposing guards o wing, madalas na be-breakdown ang Lakers sa depensa at nagre-resulta ng easy basket at open 3-point attempts ng opponent team na yan. May mga defender na kasama ang Lakers. Mula kay Marcus Smart, Vanderbilt, Jake LaRavia, hindi pa rin to sapat para maging consistent lockdown defense nga raw. Kaya ang Lakers nangangailangan talaga ng isang maaasahang 3-and-D wing guard na kaya nga raw mapuna yung malaking problema nila. At sa report, una pa lang talaga, eto na yung mga players na kinakailangan ng Lakers. Mula dito kay Andrew Wiggins, Trey Murphy III at dito kay Herb Jones. Pero masyado nga raw malaki ang asking price na hinihingi dyan sa Lakers. Kaya kung magiging available nga raw si Herb Jones sa trade deadline na to next year, mawawala na yung malaking gap sa defense ng Lakers at mas mapapalakas ang chance nila sa championship dahil sa report ngayon, ito talaga yung binabantayan ng Lakers na 3-and-D guard. Ang Lakers kulang ng athletic perimeter defensive player at si Herb Jones nga raw ang perpektong tugma para sa lineup nila. Pero sa ngayon, ayon sa mga pinakabagong insider reports, ang Pelicans hindi pa interesado na mag-trade kay Herb Jones dahil mataas ang price tag niya. Sa report naman, magiging match nga raw ang trade na to at pwedeng makumbinse ng Lakers ang Pelicans next year kung gagamitin nila sa trade na to itong si Dalton Knecht kasama ang isang 2031 first round pick at 2032 second round pick para nga raw maging rebuilding ng Pelicans.
Lalo ngayon na nasa struggle ang mga to mula sa 4-22 record sa Western at yan yung isa sa malaking pakinabang araw sa Pelicans kung mangyari ang trade.